Pala, Daddy. May problema? Panghanap buhay po, wala po na ako maanon ko na pang araw-araw ko na panghanap buhay. Oo. Kung maaari sana. Ngayon po sa inyo ng ano nga may kumaano na panghanap buhay po eh. Paano? Ano? Paanong hanap buhay? So anong gusto mong gawin kung maghahanap tayo ng lupa na rirentahan? No? Pag dumating yung point na papaalisin ka na talaga, may pag-usap tayo, lilipat tayo sa US. Mas maganda siguro doon. Baka doon wala na magpapaalis sa atin. Wala nang gamit si Tisay. Nilipat na niya. Ayan mga kababayan. Wala nang gamit si Tisay dito. Nilipat na niya lahat. Wow. Very good. So ibig sabihin nandoon na sila. Muli kong pinalikan ang bahay ni Tisay mga kababayan kasi iniwan namin panandalian. Dahil may appointment din kami sa Pangasinan. Galing kami sa Pangasinan for 3 days. Hello! Kumusta kayo? Okay, very good. Punta lang ako kay Tisay. Thank you. Okay na? Oh. Hello! Hello, Daddy Frank. Ay, nandiyan si Tisay. Ba't nandiyan ka, Tisay? Kararating lang nila. Hello po. Ikaw ang nag-alaga. Very good. Kumusta ang bahay mo? Okay lang. Nalipat mo na yung mga gamit mo? Opo. Oh, wow. Tantararan. Okay na yung ano mo. Sa loob yung lutuan mo. Hindi mausok sa loob ng bahay. Hindi po kasi oring naman. Oring naman. Oh, very good. Pwede ba umakyat? Opo. Wow. Okay. O, nilagay mo na yung yero na dalawa. Matibay na to. Lutuan lang talaga dito. Sa labas ka pa rin maghuhugas. Oo. Dapat pina-slide ito pababa para konti. Lulungan na ito dito. Lalagyan ng baba. Lalagyan ng sink. Buong yero talaga nilagay? Ang haba. Ito. May bintana na rin. Very good. Okay. Ha? Okay. Kumusta naman dito? Ha? Okay naman. Okay naman. Happy? Ha? Oh. Anong pagkakaiba noon sa ngayon? Mas, ano na ngayon, mas happy na rin. Ha? Happy na rin. Mas happy na rin. Bakit parang malungkot ka pa rin? Ngayon na lang yan. Ha? Natutuwa lang yan. Oo. Pala, Daddy. May problema? Gusto ko magpasalamat sa may-ari ng lupa namin. So, hindi dahil sa kanila. Gusto ko magpasalamat kanda Lolo Miguel, si Lola Belinda. Hindi dahil sa kanila, hindi ako dito makapagtirik ng bahay. Kung ano na ngayon kasi sa mga anak, nahingi po ako sa kanila ng pasaylo po, yung ispinsa po sa kanila. Yung kung may man po ako na sabi na mali, kasi tao lang po ako na nagkamali. Sana nahingi po ako sa iyo na sa mga anak ni Lolo Miguel nga tanan, nahingi po ako ng mga pasaylo po sa kanila. Kasi tao lang po ako talaga kung nagkamali. Tama yun, tama. Ayan talaga ang ano ko sa kanila.
nahingi ko talaga sa kanila ng pasaylo kay kung hindi dahil sa kanila wala pa ako dito kasi wala gud yun lang talagang ko na nahingi talaga sa kanila ng pasaylo lahat na mga anak ni Lolo Miguel. Nahingi pa ako sa kanila ng pasaylo kung ano man na anon kung hindi nila nagustuhan, sana pasayloon pa ko nila. Very good. Yan. Basta ang payo ko lang sa'yo, ate, no, lagi ka lang makisama ka lang talaga sa kanila. Alam mo, sa buhay natin, kailangan marunong din tayo makisama. Tiyaga, nakikita ko naman yung pagpupursige mo sa buhay. Basta, number 1 talaga, pakikisama sa lahat. Especially sa mga kapitbahay mo. At syempre, tiwala kay God. No? Maliit o malaki, yun na ibibigay nila sa atin. Maliit o malaki, yun na itulong nila sa atin. Pasalamatan natin. At huwag tayo makakalimot sa mga taong tumutulong sa'yo. Huwag mo na akong alalahanin. Kasi ako, sabihin na lang natin na pag umalis na ako dito, wala na si Daddy Frankie. Sa ibang lugar naman ako. Pero yung mga kapitbahay mo, sila yung unang-unang dadamay sa'yo pag may problema ka. Kaya nga nagpapasalamat sa kanila lahat. Dahil sa kanila. Oo, kasi napakalaking bagay, gaya ng sinabi ko sa'yo, kaya pansin mo nung unang-unang may pag-usap tayo kay Tatay Miguel na napakalaking bagay na pinayagan kanila. Kung maaari lang po sa hindi na pwede isalis yung sa mga ano na yan, tanda lolo na wag na natin sa lolo kasi yun lang ang ko na nahingila po ako talaga sa kanila ng pasaylo, lalo na sa kay lolo, kan lola. Saan talaga sa mga anak niya, nahingi talaga ng Okay na yun, maintindihan nila yun, ate, huwag kang mag-alala. Kung kailangan mo pag-usap din ako, gagawin ko para wala nang magiging problema. Kailan kayo naglipat dito? Linggo po ng umaga. Saturday. Hapon. Sunday. Ba't parang hindi masaya si Ate Tisay? May problema ba? Okay lang naman po ako. Happy lang naman ako kasi walang problema. Okay. Daddy, para po ako na panghanap buhay na po. Wala na po ako Wala kang? Panghanap buhay po, wala po na ako ko na pang araw-araw ko na panghanap buhay. Oo. Kung maaari sana. Ngayon pa ko sa inyo ng may kumaano na panghanap buhay po Paano? Paanong hanap buhay? Ang gusto ko sana na maghanap buhay yung mag-uupa kasi ako ng sa pansarili kong lupa na maupahan ng pagtataniman po Ano? Kunta ako na lupa na pag-uupahan ko pang sarili ng pang-upa po. Gusto mong magkaroon ng lupa? Pag-uupahan. Pag-uupahan? Paanong set up yun? Paano? Hindi ko maintindihan Explain mo sa akin. Kung ano yung gusto mo. Yung gusto ko sana, kasi ang gusto ko, may may kapagkakitaan, maghanap ako na lupa na maupahan na may kupapagtataniman. Gusto mo mag-rent ng lupa? Para mag-renta ako na may kupang araw-araw pang kita. Panghanap buhay. Kasi ayan naman lang talaga ang dito pang tanim ng mga gulay. Okay. So, anong gusto mong gawin kung maghahanap tayo ng lupa na rirentahan?
Hindi kita makuha masyado. So, dito, may mga paupahan dito. Oo, mayroon ba? Pero ayoko kumain. Kasi, sabi mo kasi sa akin, nung una kitang nakilala, diyan ka, nakikiupa ka sa pagtatanim So, ngayon, gusto mo na mag-rent ng lupa. Magkano naman rent ng lupa? Ano lang, kahit tatlong linang, kada linang dito sa tag 5,000 kada isang linang. Ano? Kada isang linang tag 5,000 yun. Tag 5,000 kada isang linang. linang. Gaano katagal yung 5,000? Isang taon yan. Isang taon. So, gusto mo 3 linang. Ibig sabihin ng linang, slot, ganon. Ilang square meter yon yung isang linang? Ha? Ay, ito isang linang yan. Ganyan. Parang isang plat. Isang plat 5,000. Okay. Tapusin muna natin, i-close mo dito ka. Makasil. I-close muna natin tong bahay mo. Gawan ko muna ng closure kasi hinihintay pa ng ating mga followers yung closure. No? So okay ka na, wala nang problema dito. Pero syempre, Sa nga pa dati, di ba kasi 3 taon na lang itong natin dito eh. Kung matapos ang 3 taon, paano naman yun? Eh, saan naman ako aanon kasi 3 taon na eh. Wala naman ako maano kung saan ako makakapagkuha ng bahay ko, makakapagtirik ng bahay ko. Kung kalip-alisin ako dito sa 3 taon. sabi ni Tatay Miguel, hindi natin alam kung 3 years or 5 years or 10 years. Basta ang ipinakiusap natin dito noon is hanggat hindi kinukuha yung lupa is malaya tayo or malaya ikaw. Natandaan mo rin yung sinabi ko sa'yo noon na Kasi ito dito sana, baka may magtayo ng bahay. Ito. huwag kang mag-alala. Pag dumating yung panahon na tagalang papaalisin ka na, ilipat kita sa US. Lipat tayo sa US. No? Basta ang isipin mo lang muna ngayon is dito. No? Kasi yun ang unang-unang problema natin. Nakita kita doon, sira-sira yung bahay. So, nakipag-usap tayo kay nanay, pumirma ka din na anytime pagkailangan na nila is aalis tayo, aalis ikaw. Yun din lang naman ang layunin ni Daddy Frankie, yung mabigyan ka ng bubong na hindi ka natutuluan kasi nga tulda-tulda yung bahay mo doon. Pero sa ngayon, focus muna tayo Opo. dito. No? Pag dumating yung point na papaalisin ka na talaga, may pag-usap tayo, lilipat tayo sa US. Mas maganda siguro doon. Baka doon wala na magpapaalis sa atin. No? Nainitan ako Mainit talaga ang panahon mga kababayan. Pahingin tubig. Hindi. Okay lang ako. Ano pa? May ano pang mga gusto mong sabihin? Ayun lang po. Kasi yun talaga na inaano ko nga. Katapos talaga ng isang taon na yan, siyempre, inaano ko, problemahan ko kung saan pa ba ako makakahanap na matitirikan ko. Saan ko ba ito ipangkakain natin mga kuan na to. Okay. Pero mula nung ilang araw kami hindi nakabalik dito. 4 no? 4. Mula nung umalis kami, last day na pagpapagawa namin, hanggang kahapon, ano yung pinagkaabalahan mo? Ano yung hanap buhay mo? Wala. Hindi ka nagtrabaho? Ano lang po, nagbabanda lang po ng bata. Ay, siya nga pala daddy, di ba, ang pag-alis na yun, hindi po natapos to. Oh. Tinapos na kuya ko kinabukasan, isang araw pa rin ang kinapusan na yun. Isang araw pa mas bago May isang araw pa. Oo, may isang araw sila na ano. Oh. Si Pinsan. Sige, babayaran ko. Walang problema yan. Okay. Walang problema. Babayaran ko.
At basta yun lang. Isipin lang muna natin is yung ngayon, no? Opo, opo. Kasi yung 3 years matagal pa naman at saka hindi pa sigurado yung 3 years. Basta masasabi ko lang lagi, magsikap lang tayo, no? At pasalamatan natin kung ano yung mga blessing na dumarating sa atin. Pupuntahan ko rin si Tatay Miguel, Nanay. Saan ba yung bahay nila ba? Punta tayo doon. Hindi, mamaya na. Oo. Pupuntahan ko sila, magpapasalamat din ako. Para maging maayos ang lahat, no? So, wala nang problema. Ha? Unti-unti yan. Huwag mong madaliin ang panahon. Opo, opo. Ang importante, hindi ka na mababasa. Safety kayong mag-iina. Okay? Tapos ano pa? Yung mapapangasawa mo, dadalhin na lang namin dito. Ha? Okay. Pati mapapangasawa kayo na package deal talaga to, mga kababayan. Package deal. Kailangan, nandyan ba? Nasa sasakyan. Ayan, andyan na. Ibaba mo yung tsinelas mo. Halika rito. Ang problema pa kami dito eh. Yan ka. Tabi ka. Hindi. Kanina kasi medyo sad. Pagdating namin dito, ang daming problema ni Tisay. May mga sinasabi niyang ganito. Pinoproblema na niya yung after 3 years. Sabi ko, ang problemahin muna natin yung ngayon. Tapos ang sinabi ko nga sa simula nakaraan, ang ni Daddy Frankie is yung mapagawan sila ng bahay kasi nga sira-sira. Namumroblema siya ngayon doon sa lupa. Bibili daw tayo ng lupa. 3 hectares? Ano lang yun? Yung tatlong ano lang yun. Ganyan, tatlong pitak lang ang pag-rent. Okay. 3 pitak. Yun ang problema niya. Huwag mo na problemahin yun kasi blooming ka ngayon, no? Ha? Bakit? Ano meron? Hindi. So, sabi ko, step by step muna kasi ngayon, pasalamat tayo kasi may bahay na. And then, step by step, makakakuha natin yan. Pag may kasama ka na, sigurado ka ba kaya mo yung 3 hectares na yon? Ha? Kaya mong trabahuin yon? 3 pitak? Oo, kaya ko yun. Kaya mo? Mag-isa ka lang? Dapat may kasama ka niyan. May kasama ng mga anak. Yung anak mo nandito. Ang mga anak mo. Malilit, nag-aaral pa yun. Hindi pa nga makapokus sa yun eh. Kahit sila naman nag-aaral, kaya ko naman yan eh. Kaya pala mga kababayan, pagdating ko dito, problemado pa rin si Ate Tisay. Expected ko po kasi na after ng bahay, masaya akong darating dito dahil expected ko na maging masaya si Ate Tisay. Pero may problema pa mga kababayan, no? Ayun, yung lilipatan after 3 years. At yung lupa na sasakaan niya. No? Hirap huminga. Dito ka para masaya si Tisay. Umingiti niya na, oh. Kanina nga nung wala ka, ang lungkot namin eh. Sumasakit yung dibdib ko eh. Hindi ko alam yung gagawin ko kay Tisay. Akala ko masaya siya kasi nabigyan natin siya ng bahay. Masaya naman ako. Tignan mo yung tsura. Masaya naman. Masaya. Ba't may naman? Di sure. Ba't sigurado? Oo naman, masaya naman ako talaga. Kasi malungkot si Ate Tisay mga kababayan eh. Yung 3 hectares na lupa. So, pagka saan meron? Meron ba dito? Wala ko na maghahanap kasi. Ay, maghahanap. Ay, paano kung malayo? Alam ko dito lang itong area lang na to ang taniman ng kamuti. Sa ibang lugar, iba na. Malayo. So, pag nakakuha tayo ng 3 hectares, siguro mag-aasawa ka na yan kasi hindi mo nakakayanin yung 3 hectares. Huh? Kaya mo. Tutulungan kita. Kakayanin mo talaga? Tatrabaho lang ako ng pangkaano. Kaya ko naman magtrabaho. Kaya mo. Baka naman iiwanan mo na sila nanay at saka sila Tatay Miguel dito. Hindi ko naman sila iiwanan kasi paano ko sila maiiwanan kasi sila naman kung nagbigay sa akin ng kung di dahil sa kanila wala ako ganito. Kahit hindi nila ako kaano-ano. Nakapagtayo ako dito ng bahay dahil sa kanila. Yan lang ang inaano ko. Kaya kung hindi dahil sa kanila tapos
yung priority ko talaga ngayon na nahingi talaga ako ng pasaylo ng mga anak ni Lolo nga tanan. Kung ano man anak na istorya nga hindi ko nila nagustuhan, sana mapasaylo po ako nila kasi tao lang po ako nga nagkakamali. Okay. Okay na tayo doon. At least kakausapin ko rin si nanay tsaka si tatay. Kaya yun yung payo ko nga sa'yo kanina na pinaka-importante la talaga, number 1 is pakikisama. Lalong-lalo na kay Tatay Miguel tsaka kay Kay nanay. Lola. Yun ang pinaka-importante. Dahil malaking bagay yung binigyan nila tayo ng chance para magpatayo ng bahay. Kaya nga kung mapansin mo rin yung pakikiusap ko kay tatay na ako na yung nagpapakumbaba tayo, pasensya na kayo kung na-open ko kayo kako sa pagpalit natin ng karpintero. Okay na yun, wala nang problema yun. Ang wino-worried ko lang talaga is ikaw kasi nakita ko na medyo malungkot ka pa rin. Akala ko talaga masaya ka pag may bahay na. Okay naman na. Okay lang. Ba't ka lumuluha? Okay lang ako. Totoo lang ako. Kano umiyak? Kung ano yung mga problema, lumilipas yan. Oo nga, tama nga. Matatapos lahat yung problema natin. Basta babalik-balikan kita dito dun sa mga sinasabi mo na hindi ko man agad-agad gaya ng sinabi ko. Closure muna natin yung Opo. bahay. Gagawa tayo ng paraan as long as kaya ko. Kaya nga, nagpapasalamat po ako. Lalo na sa Panginoon po. Kundi dahil sa Panginoon na binigay sa inyo na kuha ng Panginoon. Na kayo ang gimpaano sa Panginoon na para makaano sa akin, makatulong. Nagpapasalamat po ako kay God. Oh, tama yun. Pasalamat ka lagi sa ating Panginoon. Tsaka sa mga taong nandito sa paligid mo. Ito sa mga sa mga kapitbahay ko, nagpapasalamat ako sa kanila na kahit paano, hindi ako nila panabayaan. Andyan pa rin ang mga payo nila sa akin. Nakikinig po ako sa kanila. Tama yun. Sila lang ang gagabay sa'yo dito. Kaya kung hindi dahil sa kanila, hindi pa ako maging ganito po. Malamig dito. Oo, mahangin. Mahangin. Po dito. Huwag ka na umiyak. Mahangin po dito. Mahangin Lalo na dito. kung binubuksan. Pero hindi ko hindi binubuksan. Nasarado ko lang. Dito na lang binubuksan. Dito na ako nakanasa. Yung bintana. Sa akin, hindi na hato nakanasa. Very good. Okay na yun. At least masaya. At least Ay naman. hindi sa hinihiling mas matibay to compare sa dati. Medyo maluwag kayo ditong mag-iina. Kahit na mag-asawa ka. Kasi hindi pwedeng hindi mag-asawa, Oo nga, bata. di ka na pag-asawa kasi bata pa. Mm-mm. Hindi pa sa ngayon sa panahon kasi yung mga anak ko gusto ko mag-aral. Paaral ko ng mga anak ko. Lalo na yung dalawa kong dito na maliit. Gusto ko makapag-aral sila. Kahit na paano, makakuha naman na sila ng mga ano nila, yung mga pangalan nila, makapasa naman na sila. Makakatulong din sa'yo, walang araw. Ayan nga. Oo, sila ang tutulong talaga yung mga anak. Kaya wag mo silang pababayaan. Sila ang i-priority mo, no? Opo. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po nang nandyan na nasa premiere. Maraming salamat po dahil sa inyong suporta kay Daddy Frankie. Ito, nakagawa na naman tayo ng maliit na barong-barong para sa ating kababayan na si Tisay. Muli po, ako na po yung humihingi ng dispensa sa mga pagkukulang or kahinaan ni Ate Tisay, no? Yun na yung sinabi ko po sa inyo noon pa. May kahinaan po si Ate Tisay, unawain na lang po natin. At sana makayanan niya hanggang sa paglaki ng kanyang mga anak, no? At ikaw, Ate Tisay, ano sasabihin mo sa mga viewers natin? Nagpapasalamat po ako sa inyo lahat
yung mga viewers na yan. Pasalamat ako sa mga ano nila. Kunting mga Suporta nila sa suporta atin. nila sa kay Daddy Frank. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Hello, Nay. Good morning. Nay, pwede ko ba kayong makausap ni tatay sa bahay niyo po? Kung okay lang? Opo. O, sige. Magduduyan na Mr. Pop. Ay, okay. O, so, ayan mga kababayan, puntahan natin si Tatay Miguel para tayo ay magpasalamat sa kabutihan na ipinagkaloob ni tatay at saka si nanay kay Ate Tisay. Mga kababayan, uulitin ko po, si Daddy Frankie na po yung humihingi ng dispensa sa mga kahinaan ni Ate Tisay, sa mga pagkukulang. Pisan, balikan kita dyan mamaya. Ha? May isang araw pa daw. Oo, sige na. Yun, si tatay nakaduyan. Opo. Masakit po kasi ulo. Oo. Ay, isip mo, kumbaga kung tama o mali yung kanyang ginawa. Nay, tama po. Kumbaga wala kayong ginawang hindi maganda. Sumasaludo po ako sa kabaitan ninyo. Kumbaga, kahit may pagkakamali kami, inayos nyo pa rin. Ano po? Pwede po dyan. Diretso lang po yun. Opo, lalabas kayo ng bunga. Hello, tay. Tapos, kakanan kayo. Magandang tanghali, tay. Kumusta ka na? Ha? Tay, kaya ako pumunta dito. Ay, Nay, dito ka po, Nay. Hindi, meron na. Eto, upo ka na lang dito, Nay. Tabi kayo ni tatay. Okay lang yan. Nay, tay, unang-una kaya ako pumunta dito sa bahay nyo, gusto kong magpasalamat sa kabutihang ipinamalas ninyo. Lauyo eh. Ipinakita nyo sa amin. Lalong-lalo na kay nanay. Sabi ni nanay, nung hindi kami nagkaintindihan ng panday, Pasensya na rin kayo sa ano. ay hindi nay, wala kang hinging dispensa sa akin. Ako dapat. Sabi ni nanay kasi sa akin nakaraan, Frankie, hindi kayo pwedeng umalis dito na hindi kayo nagkaayos ni panday. So, yun, okay na yun, walang problema. Pero sa kabutihang ipinamalas nyo nga po, ay ito yung reason. Personally, gusto kong pumunta dito, kaya ako nandito dahil napakabuti yung tao. No? Kung hindi dahil sa inyo, hindi magkakaroon ng maayos-ayos na silungan si Tisay. Medyo tulungan pa rin, gano'n na lang, kailangan hindi tayo pare-pareho kasi wala gano'ng katagal dahil hindi ka sabi ko nga sa inyo, hindi naman natin sa review, kaya Opo. hindi ko rin sigurado kung hanggang kailan. Opo. Yun mga kababayan, mga kabarangay, ito po yung bahay nila tatay, nila nanay. Isa lang din po silang nagbabantay sa lupa. Hindi po totally sila yung may-ari ng lupa. Sa mga bago pa lang, bagong pasok pa lang, at sa mga hindi nakakaalam ng totoong kwento, simula namin ni Ate Tisay at saka si Tatay Miguel, hindi po sila ang may-ari. Sila lang ang caretaker. Sila rin ay mahirap lang kagaya ni Ate Tisay. Pero doon ako sumasaludo kasi napakabait nila, lalong-lalong kay tatay na maunawain. Kaya nandito ako, ano? Nay, baka may gusto kang sabihin, Nay? Ang ano ko lang, yung sana yung mga follower. Opo. Sige lang, Nay. Anuhin nyo muna ang buong detalye bago kayo magko-comment. Kasi wala namang problema. Pangit naman yung mga comment ninyo. Bakit pa? Okay. Hindi, Nay. Ay tayo, yung mga ibang comment kasi, akala nila tayo ang may-ari ng lupa. Kaya ipinapaliwanag ko ngayon. Pero, doon sa last upload namin is naunawaan naman nila na si tatay at si nanay ay hindi rin may-ari. Caretaker lang. No? Okay, kaya nga po ako nandito para magpasalamat din at syempre, ilan pala anak nyo, tay? Madami ho.
Walo. 8. Nasaan na po sila? Ang isa mo ay nasa kapatid ko. Yung bunso. Kasi akong anak na napabigay sa hipag ko kasi noong time na buntis po ako, nasunugan kami. Wala kami bahay. Dati. Opo, kaya napapunta po yung anak kong iyon sa hipag ko. Oo. Bali, siyempre po kung ako may alagang bata, hindi ako makakapaghanap buhay. Hindi mo Hindi po kami makakaano. Hindi man ho alam niya siya may anak. Nagkagano niya noong araw. Ay, ganun. Hindi niya alam na siya ng anak. Hindi niya alam na siya may anak. Walang kalang tao ba? So, Nay, Tay, sinong kasama nyo ngayon sa bahay? Dalawa lang kayo? May kasama kami dalawa. Yung apo na ay dyan. Kami sa amin natin. At saka yung isang anak kong bunso, wala ko ng bahay. Diyan din ho natigil. Gano'n. So, ano ang pinaka-source of income nyo rin po ngayon, Tay, Nay? Siya po wala na Wala. talaga. Oo. Ako po nasa barangay. Sa barangay health na siya. worker lang naman. Health worker kayo sa barangay. Opo. Kaya po kahit mahina na ako, nagtitiyaga ako kasi pang dagdag ano rin po sa aming Opo. Tsaka mga kababayan, si tatay, andito na lang sa kasi may diabetic daw siya. May diabetes si tatay. naman po. Anak ko po yung may diabetes. Yung anak. Oh. Follower nyo talaga. Followers. Ako stroke. Na-stroke. Kuya Jesse, pwede ba pahingi rin ako ng isang sakong bigas para kila tatay nanay? Ayan. Kasi sa kabutihang ipinamalas ni nanay tatay, kailangan bigyan din mga kababayan kasi mga senior na po sila. Tingnan nyo, kalaan nyo si nanay, dapat sa bahay na lang. Marami ho salamat. Hanggang kaya. Oo. Napakabait ng Panginoon sa inyo, tay, nay, kasi tinan mo, malalakas pa sa edad na ganyan. Pero syempre mahirap naman na. Minsan na-atake tuhod. Opo. Minsan pag na-atake tuhod, hirap sa lumakad. Opo. Hindi mo araw-araw gano'n. Minsan may kondisyon ng tuhod. At least naging maayos na ang lahat mga kababayan, no? Kaliwanagan ang lahat. Kaya ito po yung sinasabi ko sa ating mga manunood na hanggat hindi natin natatapos yung kwento, sana patapusin natin, no? Hindi busing arena ng tanggalin niyan. Opo, pwede na po. Inantay nga lang namin kayo Oh. Ako, araw kahapon, naatay ko kayo. Oo. Kararating lang namin ng Pangasinan kahapon. Galing kayo Pangasinan. Opo, galing kay Pangasinan. Ito naman, nakakapuyat, kapanood sa inyo. Ay. May tumulog na pati ako nakatulog. Pinapanood. Salamat po, salamat. Ay, bukas naman. Oo. Nagkakapupuyat pati ako sa kapapanood na po. Alas daw sila ng gabi nanonood. Pinapanood pa kayo. Oo. Ay, dit. Sige, dyan na. Ayan, Nay. Maraming salamat sa inyo. Opo. Salamat po. Walang man. May bibigay din ako pambiling ulam. Kung may bigas, may ulam. Opo, hindi lalo maigi. Oo, syempre. Sa inyo mo na Kasi mga senior na rin sila mga kababayan. Alam nyo naman po, si Daddy Frankie, priority natin tong mga lolo't lola, mga senior nating mga kababayan. Marami po tayong mga kababayan nagko-comment na Daddy Frankie, bigyan mo rin si lolo't lola. Hindi pa po kayo nagsabi, nasa isip ko na yan, pero syempre sabi ko sa isip ko pagkatapos po ng bahay na pinapagawa namin. At ito na yon, Tay, 5,000 para sa inyo ni Lola, ni Nanay pala, sorry. Pambili nyo ulam. No? Lola, Nay, magpahinga rin, wag masyadong magpagod-pagod, lalo na init. 2 linggo ko lang may pag-ulam. Oo, 2 linggo na may pang-ulam. Maraming salamat po. Opo. At sa biyayang natanggap ni Tesay, kami ay nabahaginan. Opo, ganun lang hanggat kaya po ni Daddy Frankie. Sige ho. Ah, Maraming salamat Marami sa po inyo. kasi kami yung na mga tiga rito na puro follower nyo. Ang sinasabi nga, pag dumating daw kayo dito, sila i-message namin. Pero Ang dami yung tagahanga dyan sa Kandura, no? sinabi Opo. ko na rin sa inyo para Bumili ako ulam kaya na- lang sabi nung anak kong follower nyo, nanay, hindi yun inirekomenda. Yun
pagka nakita lang sila or Opo. doon sila nagbibigay, hindi may nagsasabing bigyan mo si ganito, bigyan mo si Opo. gano. Yun halimbawa, nadaanan kayo, nakita o bibigyan kayo. Opo, kagaya po ng pagtatagpo namin ni Tisay, aksidente lang talaga, nakita namin yung sitwasyon, ganun nangyari. Tsaka binibigyan talaga natin na especially talaga mga senior yung hindi na kaya maghanap buhay, di ba? Na nangailangan talaga, pero kahit senior naman, pag may kaya, sila po nagbibigay sa akin minsan. Na? Ako po naman dito sa aming barangay, yung annex na munisipyo, Opo. yun po, nung itinayo, ako na po yung naging caretaker noon. Oh. Ang naging papel ko ho, yung mga nangangailangan at saka dahil po yung mayor, yung mayor po naglagay sa akin yan. Pero yung mga, kasi nung araw ang ambulance sa bayan lang po meron. Talaga pong ako yung pinupuntahan at ako po yung humahanap ng ambulansya. Kaya kahit po ako'y ganito lang na o hindi man ako makatulong sa pera, pero ako po ay nakakatulong sa yung katawan ko yung itinutulong Opo. ko sa kanila. Ganun po. Okay. Sige, Nay, salamat. Basta, Sige ho. yun, Opo, pasensya na po kayo. Opo, maraming salamat po sa inyo Okay. at sa mga viewer ni Daddy Frank. Oh. Kung kayo man kami hindi kami nag-aapi ng kapwa. Opo. Kami tumutulong din talaga kung meron din lang maitutulong. At siguro naman dito sa aming barangay, hindi naman kami naidadain kung hindi talagang kahit paano may nagre-respeto rin. Yun lang po at maraming salamat po sa inyo, Daddy Frank. At salamat, Tisay, at narating tuloy tayo sa pamamagitan mo ng tulong ni Daddy Frank. Sabi nga, proud na proud daw yung ibang nakakakita na tayo ay napuntahan dito. Opo, maraming salamat po. Salamat po, salamat. Maraming salamat sa inyong mga kasama. At sana, hindi ito yung huling pagpunta nyo sa amin. Malay nyo, baka meron pa kaming ibang kababaryong matutulungan. Opo. Di maraming salamat po sa inyo. Basta ang masasabi ko lang po, sana bago kayo mag-comment, alamin nyo munang maigi. Kasi hindi naman namin alam na ganyang nakaano yan sa buong nagulat na lang ako. Isa't isa nagme-message sa akin, ate, ikaw ba yung napanood namin sa ni Daddy Frankie? Siyempre, sasabihin ko na ako, merong taga Batangas. Tinawagan ako, ate, ikaw yata yung nakita ko doon sa Sinisigurado ko lang, sabi ko, ako nga, pero hindi ko alam na ganun. Ang akala ko, lang yan, yung kumbaga dito lang. Hindi ko naman alam na marami ang Buong mundo na to, Nay, makakapanood sa atin. Kaya nga. Opo, buong mundo na yan. Lahat ng may cellphone, napanood tayo. At saka, hindi po basta-basta nadi-delete yung videong ito. No? Kaya, Nay, yung mga anak mo, baka nasa malayong lugar, Tay, pwede mong kumustahin yung mga anak nyo po, mapapanood nila tayo. Si Meron po Mari at si akong Mar. anak na nasa Taiwan, yun po yung talagang sumusuporta sa amin. Nabubuhay sa amin. Galing. O, sige po, kumustahin mo, Nay. Sige lang, Nay, kuhang-kuha yan. Sige. Shane, kamusta ka na? Nandito si Daddy Frankie. Camera, Nay. Sa sa atin. Tinulungan niyo yung kapitbahay natin. Pati kami, tinulungan na rin. Kung ikaw man may mabasang hindi mo nagustuhan, kalimutan mo na lang yon. Isipin mo na lang na hindi totoo yun. Basta ang laging nasa isip niyo, si Daddy Frankie, tumutulong, hindi siya nag-aano sa kapwa. Opo. Sabi nga, tumutulong siya ng voluntad sa kanyang kalooban, ayaw rin niya ng may maaapi. Opo. Kaya kung may mabasa ka man o kahit na sinong makabasa ng hindi maganda na comment ng tao sa amin, wala pong kinalaman si Daddy Frankie doon. Kasi comment lang yun ng tao, hindi naman siya. Basta ang lagi nyo na lang isa sa isip, tinulungan kami. Sila kahit paano, tinulungan kami, nakatulong kahit paano. Kahit alam naman nilang nakakaraos din kami, bilang pasasalamat, binigyan niya kami ng tulong. At nagpapasalamat din kami kay Tisay at sa pamamagitan niya,
narating tayong tiga rito sa Bagtas. Alam ko napakaraming follower ni Daddy Frankie dito sa Bagtas. Nag-comment nga sila sa akin. Kaya lang, mag-antay na lang kayo. Dadating yung panahon na kayo naman yung pupuntahan. Hindi ako pwedeng magsabi. Opo. Maraming salamat po. Ayun. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po at salamat kay God kasi naging maayos at maliwanag. At sana po sa lahat ng mga viewers ni Daddy Frankie ay naging maliwanag na po ang lahat. Yun lang naman po talaga ang buhay natin mga kababayan. Bawat araw sa ating pamumuhay, hindi po pwedeng hindi magkaroon ng usapin or problema. Pero sabi nga nila, lahat ng gusot may kaayusan. Lahat ng hindi na pagkakaunawaan na pag-uusapan. Huwag lang nating idaan sa init or anuman, no? Dahil ang isang pagkakamali ay hindi na pwedeng dagdagan pa ng isang mali. Okay? So ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po sa inyong lahat. No? God bless po sa atin lahat. Thank you po. Nay, salamat po. Bye-bye po. Buhatin ko na tong bigas, Nay, kung saan. Hindi, pabucho lang sa... Hindi. Kahit ipasok lang sa pintuan, Kuya JC, pakibuhat. Kay wala silang kasama rin. Ay, turo mo, Tisay, kung saan ilagay. Oo. Balikan ko rin si Pinsan kasi may yung karpintero hindi nung wala kami may ginawa pa daw. Babayaran ko lahat. Maraming salamat. Opo. Sige Nay ha. Tay, thank you. Ilan pa yung isang araw yung hindi nabayaran? Opo, isang araw. Dalawa po sila nagtrabaho yung anak ko. Oo. Kasi dito, nahirapan ako dyan eh. Oo. Bakit? Kasi putulan ng ano. So yun sa anak mo 500. Okay, tapos sa'yo 800. Okay. Okay? Thank you ah. Yan. Para hiwa-hiwalay tayo. Walang samaan ng loob, maging masaya ang lahat. Para pamumuhay ni... Dito ka lang kuya. Para ang pamumuhay ni Ate Tisay is maayos din, no? Ayan. Dito ka lang, Ate Tisay. So wala na akong problema sa karpintero. Lahat bayad naman. No? Okay, so ayan mga kababayan. Maraming salamat. Nakapagbayad na rin tayo sa lahat ng mga gumawa, mga karpintero natin. At abangan nyo mga kababayan, bukas po yung pa-blessing natin sa bahay ni Ate Tisay. Sana nga po mas marami pang blessing na dumating kay Ate Tisay. At mga kababayan, abangan nyo po kung sino-sino yung mga bisita namin or bisita ni Ate Tisay sa kanyang house blessing. Maraming salamat. God bless po. Dire-diretso tayo hanggang sa dulo ng bidyong ito. Ayan, gaganda nila.